Hello mga kapatid, magandang gabi po at kumusta po kayo at may message po tayo sa mga kapatid natin sa parokya sa San Isidro Labrador Parish, Poblacion Tabugon, Cebu. Pasensya na po kayo, hindi po tayo na-conflict po yung schedule, and then nakalimot talaga ako sa usapan namin ni Father Pat Ornopia. Pasensya na po kayo. With great humility, I sincerely ask for your forgiveness for the confusion regarding the schedule of my visit. Through my own oversight, I failed to remember that our team had already accepted another prior commitment. And then, nakalimot talaga ako, mga kapatid. Grabe yung pagkalimot ko at kumpiyansa po ako. So, pasensya patawad po, at I also wish to express sorry to Father Paternopia, Father Marlito Binondo. Pero I hope nga in God's perfect time we will still have the opportunity to gather together and share in the joy of faith and fellowship during a future visit to your parish. So ipopost lang natin kung pasensya po. Grabe yung pagkalimot ko po, no? Sorry po. At maraming salamat po mga kapatid. At ngayon, magbigay tayo ng komentaryo sa isang kapatid natin. Itong komentaryo ni kapatid na Harry Roque. Meron siyang komentaryo sa simbahan po. At bibigyan na natin ng linaw, no? At ito si Harry Roque ay isa sa mga spokesperson sa ating mahal na Pangulo. Nung spokesperson ba ito? Spokesperson ni Pangulong President Duterte. Meron siyang pinopost eh. So sabi niya, simbahang Katolika, nasaan kayo sa labanan ng taong bayan laban sa kasamaan? Nasaan na daw yung simbahang Katolika? Sabi ni malulugas ang hanay ninyo at lolobo ang hanay ng INC. So yan po ang tanong niya, saan na daw ang simbahang Katolika? So atin lang sasagutin na bago lang nag-rally ang simbahan, di ba? June 28 po, bago lang nag-rally kasama si Bishop anong pangalan, Bishop Culin sa Diocese of Kidapawan po, no? Dito po, nasaan ang simbahang Katoliko? Last June 28 po, nagagather po ang ang simbahang Katoliko. Hindi lang siya nag-iisa, no? Kasama yung mga kapatid nating Muslim, kasama natin yung mga iba't ibang pananampalataya, nagkaisa po. At sa araw na iyon, July 28, wala pong gulong nangyari. Walang gulong nangyari. Ito po, ang daming tao. At hindi yan pwersahan po. No. Hindi katulad ng iba, pinipwersya. Hinahakot. No. Yan po ito po. Kita mo, Harry Roque. Ang dami yan. No? Yan po, sa June 28 po yan. Baka hindi ka nanood ng balita, no? At March for Accountability. June 28 po ito. Binalita po ito sa philstar.com. Sabi dito, tinatawag po ito White Ribbon March.
White Ribbon March. Sana manood ka ng balita minsan. Dahil nagtanong ka saan ang simbahan nagkasagawa ng White Ribbon March. It is a march for accountability, kapatid. So dito, participants of White Ribbon March began arriving at the EDSA People Power Monument in Quezon City on Sunday afternoon, June 28, for a march calling for accountability and end of corruption. Dito walang pinopromote na politiko, kapatid. Sa march na ito, White Ribbon March, walang pinopromote na politiko. Nanawagan lang tayo ng accountability and against to end corruption. No? The Quezon City Police District implemented security measures as rally goers assembled while reminding participants to stay hydrated, protect themselves from the heat, and follow safety protocols. Dito mga kapatid, wala pong nangyayari na ni-remindan ng mga obispo na hindi tayo magsagawa ng masamang kilos. It should be peaceful rally po. Hindi katulad na nangyari ngayon. Ito po, grabe yung tension, oh. Grabe. Ito po yung tension. Tensions flared and several individuals were arrested after members of the Iglesia ni Cristo allegedly forced a bus to block EDSA and attack police officers during the Iglesia ni Cristo rally at the People Power Monument along EDSA on Tuesday, June 30. So dito mga kapatid, ito po, ang gulo. So yan po ang kaibahan sa simbahan na lead by the bishop, no? Ang Iglesia ni Cristo lang yung nagrarally, walang ibang grupo na kasama. Sa simbahang Katoliko, nakita natin, nakipagsalamuha siya sa mga kapatid dating Muslim, sa mga iba't ibang mga pananampalataya. Magkaisa tayo sa pagmamahal natin sa kapwa, pagmamahal natin sa bansa at sa ating Diyos. At yan po nangyari, Harry Roque, kapatid na Harry Roque, sa June 28. No? Sa tanong mong nasaan ang simbahan, baka hindi ka nakinig ng balita, kapatid. No? Siguro ang tanong natin, nasaan ka? Hindi yung tanungin mo yung simbahan, nasaan ang simbahan. Nandito, nagrarally tayo sa White Ribbon March. At ang ating mahal na obispo, si Bishop Alberto Uy, natawagan din siya. Baka hindi ka na nanood ng balita, kapatid. Nanood ka naman paminsan, minsan, kapatid. Dahil nandun po, So marami ng mga Iglesia ni Cristo doon. So sana para sa bayan, hindi para sa isang tao, hindi para sa isang politiko. At yung rally natin ay hindi to promote political parties. Yun po ang kaibahan sa simbahang Katolika at sa Iglesia ni Cristo. At hindi po yun, yung rally na yan ay hindi po yan kusa. Compulsory po yan. Yan po yung kaibahan sa atin, rally sa simbahang Katoliko. At yung compulsory na attendance, na-experience ko yan sa panahon na nakidiskusyon kami, nagdidebate kami sa mga mahal nating Iglesia ni Cristo, si Carmel Parva. So sa tanong mo, kapatid, ang simbahan ay nagpatuloy, no? Sa party natin bilang isang pari at sa ating parokya, nagpatuloy yung legal action natin against sa mga politiko, against sa mga political leaders na bumibili ng boto. So nasaan ang simbahang Katolika? Nandyan lang po. Laging nagdadasal at laging nadalangin sa Panginoon at sa bayan ng Diyos. Walang tigil po. At
Ang simbahan ay laging nagsasalita po sa hanay ng katotohanan, walang selective justice po. At malinaw na malinaw yan. Against Marcos, nagsasalita din yan. Against some impeachment ni Sara, nagsasalita din yan. Meaning, ang simbahan ay laging magsasalita para sa katotohanan. Kahit masakit man ito. No? Truth hurts but it doesn't harm. So, yan po. Harry Roque. No? I-review mo yung balita sa June 28 po. Sa tanong mo na saan ang Iglesia Katolika, patuloy lumalaban, nakikiisa. Hindi po nagseparate sa kanyang sarili sa iba't ibang pananampalataya. So, i-review natin yung balita para malaman mo naman yung June 28 na balita. June 28 na balita sa white ribbon. Kaya white ang ano natin white ribbon yung ano natin walang kulay. Si Bishop Jose, ito po, pakita ko sa inyo obispo natin. Sabi niyo nasaan na si Bang Katolika? Ito po. Hindi sila sumagot sa invite ninyo. Sabi nila, they will not and then they will not stop kung sino mga kasapi nila Nasasama. sasama. Opo. So in other words, merong kanya-kanya. Pero sino yung mga sure na lang na grupo? Sino po yung mga sure na grupo na napupunta po? Okay. Pero may mga Muslim from reference May mga Muslim yan. Christian, Tama. From the Protestant, Protestant. from Anglican. Okay. Marami. Kita niyo mga kapatid, wala pong politikong sa panahon na yan, wala pong politiko na pinaakyat nila sa entamblado dahil wala pong kinikilingan itong pinopromote ni Bishop Cullen. Nakalimot ako sa wait muna, yung bishop, ito po ay Bishop of Kidapawan. Nagkakita na kami ni Bishop Cullen Kidapawan. So ang bishop sa Kidapawan, Jose Cullen Bagaforo. Si Bishop Cullen Bagaforo. So yun po ang pinakita natin bago lang, no? Na mismo si Bishop Cullen, isa sa mga sumusulong para sa White Ribbon March against corruption. Ito po. Pero ito po. Yan po ay so dito kapatid, si Marcos panagutin, si Duterte questioning. So yan po yung rally ng mga pakikiisa po. Pero grabe yung ngayon, rally sa mga Iglesia ni Cristo. Ito po. Palace Press Officer Claire Castro says President Bongbong Marcos respects the rights to freedom of expression and peaceful assembly, but does not tolerate the abuse of these freedoms. This comes after the Iglesia ni Cristo held rallies at the People Power Monument in Quezon City and Liwasang Bonifacio in Manila in support of Senator Rodante Marcoleta. In a press briefing on Tuesday, June 30, Castro says the President respects every person's right to freedom of expression and assembly, but does not condone abuses committed under the guise of exercising these rights. Ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao
ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. She also says that the rally organizers, in pursuing their own agenda, chose to hold an activity that also affected people who were not involved in their cause. According to Castro, the gathering also has collateral effects on the economy, businesses, and the public, including people going to school, work, or the hospital. When asked whether Marcos had issued any directive to disperse the gathering, Castro says the government is always ready to assist those who may be affected by the gathering. Ang gobyerno naman po ay laging handa. Hindi para lamang isagip ang administrasyong ito, kundi isagip ang bawat tao na maaapektuhan ng rally na ito. Mas marami po ngayon ang naapektuhan dahil sa biglaan nilang pagdagsa sa EDSA. Meanwhile, Vice President Sara Duterte says the people who gathered along EDSA reflect what she describes as a growing sentiment against the Marcos administration. In a social media post, Duterte says the administration has been defined by poor governance and its alleged failure to address the country's pressing problems. She also accuses Marcos of being detached from the suffering of Filipinos affected by rising prices, job insecurity, and the increasing cost of living. The Vice President further says that the administration has chosen to silence dissent rather than address these challenges with solutions. So, Duterte adds that the issue is not grabe yung gulo sa rally nila. Pero yung rally na pinangungunahan ng mga ng obispo, pinangunahan ng mga pari at mga pastor, nakikiisa po, wala pong gulo. At ngayon ay biglaan sila nag-rally para kay Marcolita. So mas mabuti na yung rally natin ay para sa bansa, hindi lang para sa isang politiko, no? Kundi para sa hindi para sa isang tao, kundi para sa buong bansa po. At yan po ang pinopromote ang simbahang Katolika. At sa tanong ni Harry Roque na saan na daw ang Iglesia Katolika sa laban ng bayan, lagi naman, nandyan naman ang simbahang Katolika. Siguro ikaw yung nasaan. Nasaan ka na, kapatid na Harry Roque. Hindi namin nakikita yung presensya mo dito sa at kung may nag-question sa'yo, harapin mo yan, no? Ang buong tapang at buong galak po. So magulo po yung mundo natin, pero sinagot lang natin with a humble heart yung tanong ni Marcolita po, ni Harry Roque po, nasaan na daw ang Iglesia Katolika. Makinig ka ng balita at makikita mo na ang simbahang Katolika ay active sa social injustices, against social injustices po. Hindi po nagtutulog ang simbahang Katolika at hindi din siya nag-promote ng political party po. At yan po yung katotohanan sa ating pananampalataya po. At punta na kami, pauwi na kami sa Bohol. At salamat sa mga kapatid natin sa Diocese of Tagum, Father sa Moncayo, Father M. Sanchez, Father wait muna ha, nakapost ba ako sa dito. Wait muna, na-post ko din si Father M. Kaya hindi pa ako parang nakapost ako. Si Father, yung parish priest natin sa Moncayo. Sana yun. Si Father Benji
Lucina sa Father Benji Lucina Jr. sa Our Lady of St. Isidore Parish, Compostela, Davao de Oro, at si Father Emerson Harold Sanchez. Sa Mungkayo po ito, si Father Judimar Gumban. Wala ngayon dahil meron siyang conference doon sa Manila po. Si Eva Bubier, mayong pagbiyahe ninyo, Father. Salamat kay Igsoon. Si Maria si Saril. Hello, Father. Good evening. Watching from Bantacan, New Bataan, Davao. Si Jasmine Tuazon Kabarihan. At sa mga star senders natin ngayon, si Marcelina Galyucanta. 150 stars. Salamat po. At si Mercy Kentin, 50 stars. At si Gladys Chantilan Pinili, 100 stars. At si Mercy Kentin. So, 100 stars na si Mercy Kentin. At si Nanay Mila Buhawi po. At yun lang po muna, ha? At maraming salamat po sa inyo. At uuwi na kami sa Bohol po. And let us continue to pray for our country, for our president, for our senators, congressmen, and mayors, at sa mga kagawad. Let us ask the guardian angel to enlighten them. Okay? So salamat ako sa mga kapatid natin sa Diocese of Tagum, sa Mungkayo, at sa Compostela po. Si Father Benji Lucina Jr. Ate Lali Rose, Maling gabi, Ate Lali. Handcraft flowers from Cebu City. Hello. Gina Gamutan Dala po. So, fighting Maria, the tax of thee with a humble heart, huwag matulog without praying the rosary. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the world be done on earth as it is in heaven. Give us this day the Lord, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and after death. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, na si Ate Jean, natulog na. Nag-auban na ito. Natulog na sila. God bless.